Ano ang initial requirements ng mga virtual assistants para makakuha ng house and lot? Number one, proof of income. Pwede ang certificate of employment with compensation or work contract from the client. Mag-prepare din ng bank statement for the last 3 to 6 months. Ihanda rin ang remittance history sa PayPal, GCash, or bank. Then yung mga invoices sent to clients para mas mataas ang chance of approval. Prepare also the income tax return or certificate of registration or yung BIR form 2303 as a registered freelancer. Number 2, proof of billing. Pwedeng sa tubig, kuryente at wifi. Pero kung wala ka sa mga nabanggit or nagre-renta lang, pwedeng pumunta sa barangay at humingi ng Certificate of Residency. Ito yung magpapatunay na ikaw ay residente ng kanilang barangay. Usually, same-day process lang ito. Number 3, birth certificate. Kung ikaw ay single or marriage certificate naman kung ikaw ay married. And number 4, valid IDs. Siyempre, di mawawala ang pagkakakilanlan mo bilang isang tao. Kung meron ka nito, mataas ang tsansang makapagpa-reserve ka ng unit. Pero syempre, kapag nagpa-process ka na ng loan sa bangko or pag-ibig, may iba rin silang mga requirements. Sana nakatulong ang video na to. Comment more, then like and share for more videos like this.